May buntag, may udto, may gabi ka na tong tanan. Greetings gikan sa Alobehi District. Mao'y naghimo sa pagdumala ni ani atong pinasahi nga Sabbath School karong adlaw nga balaan. Malipayon kita dalaygon ang Dios sa way puas nga magpasalamat ta sa tungod sa iyang kaayo sa matag usa dinha kanato. It was another week, a wonderful week to all of us that we celebrate Sabbath together with Him. Mga kapaglaom, ang atong buhi nga Dios nagpadayon sa pagpalig-on sa matag usa dinha nato ang hinungdan nganong aduna kita gitawag nato nga Sabbath School so that we can come closer to God. The Sabbath School is a wonderful gift. Usa kini kapaglaom nga nindot kaayo nga gasa gikan sa atong buhi nga Dios kaysa diha nga kita moapil niini ang ato ang mga kaugalingon mapasiguli diha sa atong buhi nga Dios. The Lord and the treasure every minute nga iyang gihatag kanatong tanan, mahimo kining ang Sabbath School nga usa ka dako ka nga panalangin og nasayod ko ang matag usa dinha kanato sa panahon nga moabot ang Sabado. Nasayod tang tanan nga all of us are excited because this is the favorite moment sa atong mga kinabuhi that we are going to celebrate together with God. And at this point in time, ang atong mga kaugalingon sa panahon nga kita nakig-uli dinha sa atong mga kaugalingon dinha sa Ginoo, magpasalamat kita kining tulo ka mga bugat nga mga eksperyensya sa matag Sabbath School, sa matag adlaw nga Sabado, kining Bible study, kaning atong mga pagpangalyupo o kining atong fellowship mga kapaglaom, usa kini kahinungdan nga kita malipayon nga moanha o moapil niining adlaw nga balaan. Ang libro na sinulat, gisulti din sa Councils of Sabbath School work in page 10, nagkanayon that the Sabbath School is an important branch of the missionary work and only because it gives the young and old knowledge of God's Word, but because it awakens them to love for the sacred truth and a desire to study them for themselves above all, that teaches them to regulate the lives by the holy teaching. Mga kapaglaom, nining adlaw nga balaan, malipayon kita nga ang sinulat nga atong gibasa karon nining Council of the Sabbath School, nagpahinumdum din na dili lamang kini mga kapaglaom alang sa mga batanon, kundi alang kanatong tanan nga aron ikaw ug ako makahimo kita sa pagduol dinha kang Kristo, makahimo kita sa tuon sa iyang balaang pulong nga ang atong mga kinabuhi magmalahotayon kita hantod diha sa katapusan. What a privilege mga kapaglaom nga kita nahimong usa ka Seventh-day Adventist nga nagpailalom tanini mga sugo ug ang iya mga tinun-an kabahin aning Sabbath School dinha nato igsuon or mga kapaglaom maka panahon nga kita magtuon sa iyang pulong, makahimo kita sa we learn how to navigate ourselves even to the most difficult times sa atong mga kinabuhi. Ang Sabbath School, we overload the power of God through reading the Bible, through Bible study, through our prayer, and to our fellowship with our Almighty. Mauna mga igsuon, mga kapaglaom, importante gyud kaayo kining pag-apil niining ato ang Sabbath School sa matag adlaw nga Sabado kay tungod daghan ang atong madawat nga mga panalangin dinha kaniya. Ang pag-apil niining Sabbath School, gamitan ko ni, daw sama kini siya, this is the heart of the church. No? O usab, aduna ako'y metaphor nga akong ipaabot din na ninyo, ang Sabbath School mga kapaglaom, usa kini siya kahab. Kung inyo na figure out ang mao nga bike, aduna na siya hub, nagkonektar na din na ang gagmay nga mga spoke didto sa iyang rim. No? O wala kining mga spoke nagkonekta dito sa iyang rim, mga kapaglaom kining mao nga hub, wa ni siya hinungdan sa mao nga bike. So busa mga kaigsuunan, kung aduna day hub sa atong kinabuhi, nga mao kining atong Sabbath School, and this rayos nga nagkonekta dito sa rim, this is our communication to God.
And we have the opportunity to move on. The church can move on if the Sabbath school ligon. Ang simbahan, ang iglesia madasigon kung ang Sabbath school dasig. Ang iglesia ligon kung ang magkaigsuunan makiglambigit niini pinaagi anang outreach ministry labi na gyud mga kapaglaom importante kanang atong Sabbath school classes that represent the care group inside our church. Mao kana mga kapaglaom dinha sa sulod sa iglesia. Ato gyud ning ipauswag ang ato ang mga care group. Kay kabahin niini mga kapaglaom, mo kini ang hub in order for our church to keep on moving. Amen. Gikinahanglan mga kapaglaom nga aduna kitay mga pagbati nga musuporta aning hub. Pinaagi sa atong pagpangalyupo. Pinaagi sa ato ang pag-Bible study. Pinaagi sa ato ang Sabbath school program that we spend time with other members. Muna ang importante nga we always look forward nga sa matag Sabado nga mabot sa itong kinabuhi, mabot na po ang time nga that I am going to fellowship with my brethren. Wala na tayo mga kaigsunan to fellowship our brethren during the hour of worship. Sabbath school is the time for us to come to our brothers and sisters. Malig-on ang ato ang mga relasyon. Mauli ang mga dili maayo nga mga pagbati. Malipayon kita nga magmanga lagad nga wala nay kabilinggan sa tagsa-tagsa nato ka makinabuhi. Ako balikon kining akong sumbingay nga gigamit yan ninyo. Kining hub sa mao nga bike, kining rayos, this is our connection to God. Kay kung wala kining rayos, kining atong mga pagpangalyupo, ang atong mga pag-ampo, mga kapaglaom, dili mahimo igsuon nga kita makapadayon sa ato ang panaw nga Kristohanon. Busa, nini nga kalibutan, importante ang pagkigbisog, pinaagi sa ato ang pagsuporta sa buhat sa Dios. Importante mga kapaglaom nga ang ato ang pagtulunan, we have an environment and the power of the Holy Spirit, ang environment dinha sa sulod sa iglesia, nindot kaayo kay tungod naghimo kita or ato kining nasabtan kung unsa maning tulo ka mga pilar dinha nga atong function dinha sa iglesia. Ako ning paabot dinha sa matag usa dinha kaninyo. Ang tulo ka mga pilar o bugat nga mga pundasyon sa atong iglesia, ang kining ginatawag nato mga kapaglaom nga ang atong mga pag-ampo o pagtuon sa balaang kasulatan o atong ginatawag nga fellowship. Kining tulo ka bugat nga mga butang. Nagsubay kini igsuon sa usa lang gyud ka curriculum, which is the Bible. We could not move forward if wala tay pundasyon. Busa ang atong pagpadasig sa matag usa dinha kanatong tanan. Since our lives sometimes gingon pa nila ganiya sa pagsugod na to, usahay, maluya ta sa ato ang mga pagbati sa ato mga pagpangalagad. Remember, let us anchor ourselves unto God. Ato gikinahanglan nga iduol nato kanunay ang pakipagrelasyon din sa Ginoo to make fellowship sa matag adlaw nga Sabado. Let us open our hearts, renew our feelings, and renew our commitment to the Lord. Ato ipasiguli kanunay ang atong relasyon dinha sa atong mga kaubanan sa iglesia. It is useless makapaglaom kung kanunay ta magsimba kung naapatay gipang sipit-sipitan nga mga dili maayo nga mga pagbati. Malipayon kita mga kaigsunan. This is how we improve our Sabbath school by anchoring ourselves to the Word of God. Speaking of the Word of God, ang balaang kasulatan mga kaigsunan, usa kini katul to educate ourselves nga kitang tanan makahimo kita sa pag suporta sa iyang buhat, supporting our global mission or supporting our local churches for the evangelism, to the fellowship and diha sa atong community that always serves as a space for building relationship. No? Kanang atong mga care group, makalihok kani sa adlaw nga Martes or Wibis, mao kana siya igsuon ang dako kaayo nga impact didto sa imuhang mga kasilinganan.
ang fellowship igsuon nga hisgutan nagsugod kini dinha sa church. And if you have a good relationship dinha sa matag usad sa inyong mga Sabbath school, then you have the eagerness to work for the Lord. You have the eagerness to support the ministry in visiting community and serving God's people, maintaining the relationship or mentoring those brothers and sisters who are newly baptized. That is the impact. Why? Kining Sabbath school, mga kapaglaom, this is the living organ. And the metaphor of the living organ nga kung ipasabot nini mga panahon na, this is just like the heart sa ato ang church. Why? It is because this heart will feel others' needs. Makabati isang mga kinahanglan sa uban nga mga kapaglaom. Ang uban usahay nga mga kaubanan din sa atong komunidad nga kinahanglan sa atong tabang. If you have the feeling as a body of Christ, uy, nagsakit man ang tiil, tabangan na to. We are a body of Christ. Uy, anaay dako nga kinahanglan, ana nga barangay, kinahanglan that the church must be a part of that ministry. Why? It is because this church is considered as the living church. O kini mga kapaglaom, since we are a part of this church, we will maintain our close relationship and our connection to our Almighty. The Bible is our curriculum worldwide. Regardless kung unsa man ang atong mga relihiyon, this is our curriculum to keep on moving, to have that faith that will continue to strive more and to support the ministry. The book of Hebrews chapter 4 verse 12, mga kapaglaom na kanayon, that this text describes that the word of God as a living, active, and sharper than the two-edged sword, capable of penetrating the deepest part of human nature. That includes our soul, that includes our spirit, and even that includes our character, that intentions of this, the heart. So, as we move forward, mga kapaglaom, we have the spirit of living and active to participate actively in our Sabbath school. And the Word of God is constantly working with us if we will always anchor ourselves to the Bible. Psalm 119, verse 1 to 176. This is the longest text or chapter in the Bible that always remind us that the Word of God is the most powerful. It is genuine and give us the relevant or give us an encouragement to navigate ourselves to move forward. It is says in the book of Hebrews that this sword is the most powerful. It is our defense, our motivation. This is convicting others by the Word of God. The next point, the Word of God dividing the soul and spirit and even joins the marrows. That means that the human motives is spiritual reality. And this reality in helping the believers to understand the Word of God. Numdum ko sa usa ka sugilanon mga kapaglaom sa usa ka batan-on. Usa ka mga adlaw mingon siya sa iyang inahan, "Ma, murag lisod na magyud kaayo atong kahimtang diri sa Pilipinas. Gusto ko mga brod." Og sa diha sa iyang pagpananghid, of course nangayo siya mga kapaglaom og suporta sa iyang ginikanan. Of course, naapil gyud ang kwarta. No, napadalan siya sa iyang nan kwarta dong mo ni imuhang kwarta nga dadon dito aron sa imong pagbiyahe na kay gamiton, sa imong pagpang-apply na kay gamiton. Lakturon tang sugilanon makapaglaom. Sa nabot sa dito sa layo nga dapit,
nga nagpuyo siya nga lisod kaayo. Niabot na lang yun ang duha ka mga semana, wala yun siya nakita og trabaho. Unya kining iyang inahan sa iyang pagbiya sa ilang panimalay, gitagaan yun siya og Biblia og ang sugo sa iyang inahan og pahinumdom sa iyang inahan, anak, sa panahon diha sa imong pagpuyo dito sa layo nga mga dapit, kinahanglan gyud nga ang imong relasyon dinha sa Ginoo og ang imong kinaiya sa pagbasa sa balaang kasulatan kanunay gyud na nimo paghimuon. Busa man kaigsunan sa diha nga mga batan-on dito sa layo nga dapit, naningkamot gyud siya kay gusto siya hawa sa kalisod sa ilang mga kinabuhi apan makasusubo dinha hantod sa katapusan. Wala na siya'y kadasigon sa pagpangita og trabaho. Nakadesisyon siya sa pagpauli sa ilang panimalay. Og naabot na siya dito sa ilang balay. Natingala ang iyang ginikanan nga wala siya nagdugay sa layo nga dapit sa pagpangita sa trabaho. Ingon ang mao nga anak, ma, dili nako makakaya sa pagpangita og trabaho kay dili gyud igo ang inyong kwarta nga gisuporta nako didto sa pagpangita og trabaho. Kay kung naa pa lang ko kwarta, mabuhi pa ko ato nga dapit, makahimo pag yun ko, siguro makakaplag og trabaho. Apan, ang mao nga inahan, nalipay kay tungod nakauli ang iyang bugtong anak, pero nangutana siya, anak, nagpadayon ba ka sa pagampo? Mingon ang maong anak, nagpadayon man ma. Nagpadayon ba ka sa pagbasa sa imong Biblia? Maulang na ang akong wala nahimo tungod sa akong kakapoy. Wala na ko nakahimo sa pagbasa sa balaang kasulatan. Insa anak, asa man na imong Biblia. Gikuha sa mga bata ang mga Biblia. Sa diha, ingon ang inahan, ukba gani ang imuhang Biblia. Sa pag-ukab sa Biblia, adunay 500, adunay 1,000, adunay 500, adunay 2,000 ka kwarta ang nabilin didto mga kapaglaom sa sulod nga Biblia. Kini nga sugilanon, dugay na nato ni nadunggan. Apan makapahinumdum sa matag usa din na kanato ang paghatag og panahon kay tungod kini ang Biblia ang kurikulum sa ato ang mga pagtuon og sa atong pagtuo. Mao kini ang hinungdan mga kaigsuonan og mao kini ang hinungdan nga muhatod dinha sa atong kaluwasan. Mao kini hinungdan nga dili na ta maglangay pag-apil sa atong Sabbath school sa adlaw nga Sabado. Diha mga kaigsuonan, matudluan ang atong mga kagalingon kay tungod ang balaang kasulatan nagahisgot kini sa iyahang unsaman sa maayong balita nga kitang tanan or ikaw ug ako makahimo sa pag-navigate sa atong mga kagalingon hantud dinha sa katapusan. Ang Hebrehanon mga kaigsuonan nagpahinumdom nga kita magdala niini nga mao nga pulong kay kini gamhanan o kini makatandog sa espiritu o makabag-o sa kinabuhi sa ato ang mga kagailangan. So, you see, kung unsa man gyud kanindot ang maong nga passage nga gisulat dinha sa balaang kasulatan nga ang Sabbath school dinha nga kita nga mununot ta dinha sa balaang kasulatan mao kini magpanudlo dinha kanato. Mao kini ang oportunidad mga kapaglaom nga ang ato ang mga care group dinha sa sulod sa atong iglesia magdugang pagyud ang pagkadasig dinha itong maeksperiensyahan kung unsa man gyud ang impact sa balaang kasulatan, ang impact sa Bible study sa panahon nga kita kanunay mga kapaglaom nagpadayon sa pagtuon niining balaang pulong. Kining Sabbath school mga kapaglaom, dili kini magmalahotayon, dili ta malipayon ani kung wala ta nagtuon sa atong mga panimalay. Ang pinasikat sa balaang kasulatan ang Sabbath school, of course, kini siya nga mga pamaagi nindot kaayo kay tungod gikan dina sa mga batan-on hanto dito sa mga hamtong kitang tanan pinaagi sa iyahang pulong mga kapaglaom. Ang iglesia makabot nato ang atong mission. Ang iglesia makabot nato atong mga pangandoy. Ang iglesia makultibar ang ato ang mga pagbati among in our church members. So busa mga kapaglaom sa Sabbath school, hinumdumi, the Sabbath school, we should
be one of the greatest instrument and the most effectual in bringing the soul of Christ. Mao kini, the Council of Sabbath, akong idugang din na ninyo. Padayon, it gives we are and the instrument. And since we are the instrument, we can bring souls to Jesus Christ. Busa, as we continue the text, ang katapusan nga teksto nga akong ipabot diya kaninyo, ang Salmo 119, versikulo 105, nagkanayon, the word is a lamp unto my feet and the light unto my path. This emphasizes that God, in His word, it is essential. It is our guide to navigate our lives, and this represents the divine direction. This represents the clarity. Usahay mga kapaglaom, aduna kitay mga pagduda sa atong mga pagtuon. But when we read our Bible, our wisdom will increase. We can navigate at the church. We can navigate our care group. Of course, we can navigate our family with the power of the Holy Spirit. We can avoid spiritual darkness if we keep on praying the Bible. We can avoid troubles in our lives. What is the best thing that will be a blessing din sa atong mga kinabuhi? We can find hope, and it is easy for us to face the challenges sa atong mga kinabuhi. So mga kapaglaom, ang gisulti din na sa Juan, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19. In English it says, my beloved brothers, understand this, every one should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Mga kapaglaom, kung kanunay kita magdunot sa atong magalingon sa pagbasa sa balaang kasulatan, aduna kitay mga pagbati nga kitang tanan, aduna kitay mga maaghop nga mga pagbati, aduna kitay mga panahon sa pagpaminaw sa atong mga kaubanan dinha sa sulod sa iglesia, ug mahilayo kita mga kaigsuonan dinha sa atong mga kasuko. Ako ning tagaan og tulo ka punto kining Santiago Kapitulo 1 versikulo 19. Quick to listen, our heart is quick to accept and be attentive in listening God's word. Mo ni kini igsuon or mga kapaglaom ang atong benepisyo. Rather than just waiting for a turn to speak, it is an act of humility in putting others before oneself. Diha sa sulod sa iglesia, magarbuhan ganita, kung ginay pinakadelikado kayong mga paglaom. Let us put others before ourselves if you have the spirit and the ability to listen. The second point is the benefit of reading the Bible, if we will encourage that we will slow in our speaking through communicating rather than our reckless or harsh words that cause conflict in our church, that cause trouble in our church, not only in the church, in our family. This slow in speak help us to understand the full context before responding the mission. And the last one, mga kapaglaom, is the slow to anger. This reminds us that we can manage our emotions if we always read the Bible. We can manage our anger. We can control our behavior, and as heated reaction, rarely, always our lives will be transformed and aligned in God's will. So therefore, to end this talk, my brothers and sisters, in times of our difficulty, we don't have time maabot ang kabugnawon sa atong mga pagbati. Akong i-encourage ang matag-usa din kanato. The Bible will be our guide.
to live in faith during our trials. The Bible will give us an encouragement to the believers to move away from impulsive or self-centered reaction towards humility. I hope and pray that He will guide us. He will protect us. The Lord will give us the heart of humility and the eagerness, mga kapaglaom, to come to Him by reading our Bible daily. It is because mao kini ang mahatod dina kanato sa atong dakong kadaugan, ug mao kini hinungdan, mga kapaglaom, nga makapuyo kita ang syudad sa Jerusalem nga magmalipayon uban dina kaniya. Dinira ko kutob, mga kapaglaom, ang Dios magpanalangin kanatong tanan.